Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pagtatalakay nitong inyong mga treasure markers. Meron tayong magandang natanggap dito, mga legit markers for treasures. At sa aking pagtingin ito ay small stash or small deposit of treasures. Bago natin ito tatalakayin, shout out muna tayo. Okay, shout out tayo kina Intensity, kay user CE5, shout out kay Raul Trangia, kay Tating Nali Mansalay, shout out kay Danny Flores, user GQ3, Jonathan Vela, shout out kay Cirilo Jaom, kay Glenn Mario, kay Robert Cabunilas, Rico Mausisa, shout out din kina LGB Misor, Noizal Brin, kay Arnel Lapor, Desiderio Lamsin, Shimi Morillo, and also shout out kina Hyacinth Ocfimia, kay Kirin Tapilo, Nicanor Angel, Mr. Tats, and lastly shout out kay user LO2, Papa Jack Journey, kay Archie Batak, kay Juno Me, at kay Hunter PH. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan. Okay, at itong unahin natin, itong turtle shape rock ito na walang paa pero meron siyang ulo. Ang mga turtle, kapag ang ulo niyan ay medyo nakalitaw, ang turtle ay nagpo-point papuntang tubig or creek or river. Ayan ang palaging tinuturo niya. Kaya kapag mga amphibians markers katulad ng lizard, ng turtles, at ng iba pang amphibians, ng isda, ang ipahiwatig niyan ay ang treasure ay nasa tubig. Okay, ngayon kung itong dito sa harapan niyan kung walang tubig, so ang ibig sabihin niyan ay nasa baba lang niya ang item or nasa harap niya, kasi ang ulo niyan, ito yung turtle, ang ulo niya may guhit yan sa liig, ay nakaturo siya pa ilalim, nakaturo sa lupa. So pwedeng ang ipahiwatig nito ay ang treasure ay lampas sa tubig dahil siya nga ay turtle, amphibian siya. So ano bang lalim bago magkatubig diyan sa lugar nyo? Kung 4 meters ay may tubig na, so yan ang ibig sabihin niya, na ang treasure ay lampas sa tubig or sa may tubig mismo. Kaya ang hanapin nyo diyan na label ay ang may tubig na. Okay, at kung yan ay, ang lugar na yan ay nasa itaas ng bundok, ay mahirap talagang magkaroon ng tubig kung nasa tuktok ng bundok, maliban na lamang kung mayroong creek sa gilid niyan or waterfalls. Pero kung ito ay sa lowland areas, sigurado sa 4 meters deep ay mayroon ng tubig. Kaya kung makita nyo ng water layer or water table, sa lalim yan, kung nasa bayan ka lang yan, sa lowland, sa baba ng bundok, 4 to 5 meters ay makita nyo na ang tubig. At doon banda or diyan mismo na label nakalagay ang item. Okay, ang pagong na ito ay wala nang puntahan yan, ang kanyang ulo ay nakaturo na pababa. So siya hindi na pwedeng, kung buhay pa yan, hindi na pwedeng maglakad. At diyan na lang talaga siya. So ibig sabihin ang kanyang binabantayan ay nandyan lang sa kanyang baba or sa kanyang harapan. So ang gawin dito, lakihan lang ang hukay kasama yung harapan niya. Okay, so ang harapan niyan dapat ay nasa kahit 3 meters papunta sa harapan niya ang hukay. So paublong lang mga katiyets, ganyan ang hukay nyo para maisama yung harapan na merong 3 meters. So paublong ang hukay. Punta tayo sa isang marker. Ito, maganda ito. Ito yung plus sign for treasures. Ayan. Ngayon kapag plus ay nagsasabi siya ng distansya.
Dito mahirapan tayo dahil dalawang parte yung mahaba niya. Mahaba dito, mahaba rin dito. Ngayon maganda lang, mabutit meron siyang katulong. Ito, tingin ko ito ay arrow. At ang tinuturo niya ay yun na direksyon. Kaya dalawa ang sundan natin dito. Hindi lang yung arrow, kasi ang hapon very misleading. Binibigyan tayo ng hapon ng mga direksyon na mali, kaya hindi tayo makakahukay. Kaya ito ang sundin natin muna, yung linya ng cross. At pangalawa na itong arrow. Okay, ang due ay 10 or yung plus na yan. So ang 10 pwedeng 10 feet. So kung 10 feet yan na 10 ay nasa 4 meters ang distansya. O sabihin natin 1 pole sa Japanese measurement ay 5 meters. So 4 to 5 meters pa rin mga ka-TH ang puntahan natin dito sa unahan niya. At test dig tayo dito. Ng 3 meters na ang ating mga test dig ngayon kasi kumakapal ng lupa. Ngayon kung negative dyan, ang sundan natin ngayon ay ang arrow. Okay, kung ito yung legit na arrow, ito yung nagsasabi ng direksyon. So dito na banda papuntang northwest ay mag-test dig din tayo 2 to 3 meters deep. Okay, sa palagay ko ito kasi maliliit na bato ang nilalagyan, baka isang tao lang nagbaon nito o dalawa. Small stash or small deposit, at hindi natin siya masabi na Yamashita treasures. Kapag Yamashita treasures, yun ay Emperor treasures or General treasures, kung saan merong engineering plan sa pagbaon na malalim talaga at merong giveaway para sa madali ang paghukay, para madali ang recovery. Okay, so dalawa lang ang ating test dig mga ka-TH. Distansya nito, ganun pa rin 4 to 5 meters. Laging tandaan yan na distansya ang palaging meron, ang 4 to 5 meters. Sa ating formula 357, yun ay mga adjustment. Kung napansin nyo, ang 357 ay malapit lang siya sa 4 and 5. Ayan. At kung papaltos tayo sa 5, meron pa tayong allowance na 6-7. Kung papaltos na naman sa 4 ay meron tayong allowance na 3 meters. Yan ay mga adjustment yan. Kaya hindi accurate or hindi palaging eksaktong 5 ang measurement ng layo niyan. Pero yung ating sinasabi na 1 pole 5 meters, yan talaga malapit ang mga item. Okay, so nature man ito or man-made, basta't nakita natin yung mga sign na yan na talagang mukhang gawa ng tao, pwedeng legit markers yan at walang mawawala sa atin kung atin itry paghukayan. Masasayang nga lang ang ating isang araw sa paghukay niyan. Ito naman, kikita natin ang daming mga sa bato, parang tinamaan ng machine gun. Pwedeng nature ito, pwedeng man-made din kasi ito Yamashita treasure marker yan or treasure sign. Ibig sabihin yan, of course, treasure under or treasure in front. Okay, kaya distansya, yung V na yan ay 5 meters kagad. Adjustment 4 and 6. Yeah, so 4, 5, 6. At kung atin pa yan i-adjust, ang 4 magiging 3
Ang 5 remain 5 lang siya palagi kasi siya ang sentro. Ang 6 ay magiging 7. Yan yung mga adjustment niyan. Kaya 357. Ang maganda ay hukayin nyo na lahat yung 357 na yan na parang kanal. Umpisa sa 3 papunta sa 7. Meron tayong mga katiits noon na nakahukay ng magagandang signs, mga gamit ng tao dahil sa 357. Paghukay nila sa open cut, ino-open cut nila ang harapan nito, kakita kaagad sila, nakakuha kaagad sila ng mga gamit ng World War II. Kaya maganda talaga ang 357. Kahit sinong matandang treasure hunter ang tanungin nyo, yan ang talagang mga distansya na maganda. Ito naman, ma-legitimize natin ito na legit kasi siya ay parang square hole. Ang gawin dito, kasi triangulation palagi ang mga Hapon. Kapag merong bato na nilagyan nila ng sign, sa unahan yan, dito banda, ay meron na namang bato na malaki at sa kabila ay merong malaki na naman na bato at ang formation yan ay naka-triangle. So bago natin sabihin na legit ito, tingnan nyo ang palibot. Kung may bato siya na kasama na dalawa na malaki, so naka-triangle silang tatlo, ibig sabihin legit itong marker na ito. So ito'y square, so treasure box sa front niya. Diyan niya nakatingin, nakaturo yan diyan. So of course dito ang hukay sa harapan. Dumistansya lang kayo ng 3 meters hanggang 5 ang hukay palagi. Yan sa harapan niya. Okay, wag niyo hukayin ang loob niyan kasi ang baba niyan nagugulong yan. Ngayon, kung sobrang busog ito na bato, kung parang bilog na bilog, of course, pukpok technique, pukpukin nyo ng maso, baka hollow rock treasures, katulad ng pinakita ko sa inyo sa The Golden Boy, ng hollow rock treasure example. At hindi ako ang nakakuha nun, meron na naman nag-comment na ako ang nakakuha, hindi ako nakakuha niyan. Yan ay mga example lamang, inedit ko lang yon. Example lamang yun ng how to find gold bars sa mga cemented rock. Okay, so patuloy tayo. Ito naman, parang man-made talagang pagkabutas niyan, pero kung atin to ikumpara sa layout ng compass, halimbawa ito ang pag-verify niyan. So, i-align natin yan. Yan. East-west. So, ang north and south, tumama ba sa mga butas? So, kung ito yung north, ito yung south, ay hindi siya tumama. So, hindi siya reference for treasure, pero pwede itong final marker to treasures. Okay, meron akong alam na bato, na bilog, na malaki, na ang dami-daming nilagay na ganyan, binutas-butas yung bato na parang batik-batik, ganyan, parang tinamaan ng machine gun. So yun pala, ang bato na yun, dahil mabilog siya, malaki, ay final marker to treasures. At ang treasure ay nasa loob lang ng bato dahil bilog yun na bato, mabilog siya, ang daming-daming butas. Sa ganito, kasi hindi yan mabilog, pero kung malaki yan, pukpukin nyo ng maso. Kapag tutunog yan, pwedeng may tinago siya sa loob niya. At kung wala, pwede nyong igulong ito, kasi pwede lang naman siguro igulong yan. And then hukayin nyo ang baba niyan para wala na tayong iisipin pa pag-uwi na baka may treasure yung yung bato. Sabi ni Surigao-san, wala. So kung ganito, ito yung bato na yan na maraming butas, hukayin nyo ang baba nito 2 to 3 meters. Kapag mayroong makitang maganda, bago kayo magpatuloy hanggang 7 meters lang, ang recommendation ko ng mga lalim sa hukay, wag na kayong gumastos ng mga timber. Ang 6 meters ay hindi pa yan babagsak ang lupa. Sa 7 medyo kunting delikado na yan, pero at least mabubuhay pa rin ang tao sa ganyang lalim. Pero beyond that,
Sa mas malalim pa, 10 meters, kapag mag-bar down, hindi na nyo makuha yung kasama nyo sa baba na matabunan ng nag-bar down na lupa. Kaya mapanganib na. Kaya 7 meters, end of the road. Stop na tayo dito mga ka-TEDS. Pabayaan nyo na lang yung milyones sa baba. Kaysa madisgrasya pa tayo. Pero sa mga mayayaman, pwedeng pwedeng lampas sa 10 metros. Kasi meron silang panggastos ng mga timber. Kung may timber kayo, of course, bibili pa kayo ng mga pako niyan. And after that, kapag malalim, bibili na naman kayo ng blower niyan, ng generator niyan. Kaya lalong palagi ang gasto nyo kapag palalim ng palalim ang hukay. At huwag kayong susugal na baka akala nyo kayo ay badyaw na makahinga pa kayo doon ng maganda sa mas malalim na, sabihin natin 20 meters, mahina na doon ng oxygen. Kaya mapansin nyo, mabagal ng kilos nyo sa loob ng tunnel. Kaya lagyan talaga ng blower o oxygen or hangin ang inyong mga tunnel. Okay, dito tayo sa sketch map ni ka-TEDS. Meron siyang binigay dito na itong tatlong bamboo, kung mga old bamboos yan na naka-triangle, sabihin natin ang edad ay 80 years old mahigit, 80 plus. Kandidato na yan na treasure marker. Kaya tanong nyo sa mga matatanda kung ang kawayan na yan ay matanda na rin. Okay, merong butas sa gitna, so perfect yan. Sundan nyo ang breather na yan. Sa ilalim niyan ay merong network of tunnels. At baka pagpasok nyo dyan, makita nyo kaagad ang bunker or treasure vault. Okay, kaya ito maganda rin yan. Pasukin nyo ang breather na nakita nyo. Kasi nasa gitna siya ng tatlong bamboo. Magandang sign yan. Ingat lang kayo dyan mga ka-TEDS. Pausukan nyo muna kung malalim yan. Para tatakbo yung mga nakatira dyan na mga makamandag na mga nilalang. Okay, pangalawang maganda ay itong sinabi nyo na mayroong hagdan. So ito yan, nakita nyo. Imagine, tatlong bato na naghagdan. Ayan, nagaganyan siya. So karamihan nito ay dito sa landing, dito banda ang hukay. Sa landing or last step ng hagdan. At pangalawa niyan ay tingnan ang ibabaw ng unang hagdan. Kapag mayroong mga marka dyan na malaking butas, square or triangle, pero pwedeng nasa loob nitong bato. Okay, so itong ating pangalawa na ating i-operate. Ngayon pangatlo, dahil merong old tree dito. Okay, ang old tree na yan ay pwedeng marker. At pwedeng nasa old tree lang. Kaya hanapin nyo ang east para sa old tree. Halimbawa ang east ay dyan. Okay, bandang east ang hukay sa kahoy. Halimbawa ito yung kahoy, ito yung old tree, at ito yung east. So ang hukay nyo ay sa alignment ng east, harap kayo sa east. Ang layo niyan ay 3 meters to 5 galing sa kahoy papuntang east. Kaya meron kayong dalawang test dig sa kahoy na yan, 3 to 5 meters. Madali lang naman mag test dig, 2 to 3 meters, dalawang tao, isang oras lang yan mga ka-TEDS. Ganyan talaga kung wala tayong no pain no gain. Sabi nga, walang sisikap, of course, walang tinanim, walang aanihin. Ganyan lang yan. Kung gusto nating yumaman ng shortcut, ay maghukay tayo. Kahit mga mayayaman na nga ay naghukay pa rin sila.
nagpipinance pa rin para lalong yayaman. Pero ang lahat na yan ay temporary lang yan dito sa mundo para panggastos natin. At sa pagsapit ng itong tinatawag na end of the world or the rapture, ay wala na, hindi na magagamit yung mga pera, kayamanan na yan at mga ginto. At lahat tayo, iwanan natin ang mundo na ito na magulo at pupunta na tayo sa final destination natin kasama ang may gawa ng lahat. Okay, so yan lang mga katiyats. Good luck sa inyong lahat. Paalam at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.